Basahin natin ulit ang 2 Corinto chapter 9 verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa kalooban, at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. Amen. Yung title po natin ngayon ay Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. So, dito, may gusto po akong patotoo sa inyo bago tayo mag-start sa ating preaching. Gusto ko lang sa inyong magpatotoo patungkol sa bagay na nangyari sa buhay namin, patungkol sa pagbibigay. So, itong teksto na ating binasa ngayon, actually, hindi ito yung teksto talaga na unang binigay ni Lord sa akin. So, ito'y about sa Efeso. Yun ay tumatalakay sa full armor. Isuot natin yung baluti na ibinigay sa atin Panginoon sa aklat ng Efeso chapter 6. So, ibinigay sa akin ng Panginoon yun. Thursday pa lang, ibinigay na niya yung mensahe ni Lord. Sabi ko, naisulat ko na yung sa scratching paper lang. Doon lang isinulat yung preaching. Pagdating ng umaga, isusulat ko na yung preaching. Para bang habang binabasa ko yung preaching, parang blanco na nangyari. Blanco na lang yung papel. So wala akong maisulat sa loob ng isang oras, nakatunganga ako sa harapan ng Bible, na para bang, Lord, ano ba? Ano bang gusto mong iparating? Ba't ibinigay mo yung mensahe mo, pero bakit wala? Parang wala akong maramdaman na pagkilos ng Holy Spirit. So nangyari, habang hinihintay ko nang maisulat yung preaching, nangusap ulit ang Panginoon na ibinigay itong mensahe nito ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung 2 Corinto chapter 9 verse 7 ulit. So doon nag-umpisa yung pangungusap ng Panginoon muli sa akin. So, Lord, hindi ko maunawaan ba't ganito yung mga mensahe na binibigay mo ngayon. So sa sarili ko rin naman, hindi ko maintindihan. So, itong bagay na ito ay may kwento kung bakit ito yung binigay ng Panginoon para sa ating lahat. So sa buhay namin, yung testimony ko lang sa inyo. Batay na rin sa pag-uusapan natin ngayon. So kami ng asawa ko, nung Thursday, lumabas kami sa park lang namin. Nag-usap kami doon, umiiyak. Pinag-usapan namin yung problema na meron kami about sa pang-financial. So kahit na ang tagal namin doon sa labas, nag-uusap lang kami doon. Pag-uwi namin ng bahay, nag-usap pa rin kami patungkol sa problema namin sa pang-financial kasi wala kami trabaho. So iniisip namin saan kaya kami kukuha ng pambayad ng pera, pambayad ng bahay. Iniisip namin paano kaya yun? Bayaran na ng bahay, wala pa rin tayong pera, walang trabaho. So paano natin magagawa yung bagay na yan? So pag-uwi namin ng bahay, sabi ko sa asawa ko, bubunot ako ng Bible verse. Sabi ko sa kanya, kasi ginagawa ko yun everyday. Sabi ko, bubunot ako ng kung mangungusap sa akin ng Panginoon. So, nabunot ko. Ang nabunot ko, ang sabi ng Panginoon doon sa Kawikaan, sabi niya, manatili kang, sabi niya, yung matuto kang maghintay sa pagkilos ni Yahweh. Amen. Huwag kang tumingin sa ibang tao, huwag kang mainggit sa mga pagpapala na meron ng ibang tao. So, kung sabi ng Panginoon, sinabi ko sa asawa ko, ito yung mensahe ng Panginoon sa ating dalawa. Maghintay daw tayo sa Panginoon kung paano siya tutugon sa atin. So, naghintay kami sa Panginoon kung ano bang katugunan niya para sa amin. Kahit na sa puso namin, para bang may doubt na. Lord, sige, kahit na punong-puno kami ng pagsubok ngayon sa pang-pinansyal, magtitiwala kami sa mensahe yung binigay niyo po para sa amin. Alam niyo, sa sinabi ng Panginoon na matuto kang maghintay, dumating yung biyaya sa buhay namin. Wala kaming pambayad, wala kaming pambili ng ilaw. Pinoproblema namin pambili ng ilaw, wala kaming pera. Sabi ko, saan ako kukuha ng pera pambili ng ilaw, pundido yung ilaw. Alam niyo, sa Kupang, naka-order kami na libre. Walang bayad. Amen. God provided. Sabi ko, Lord, napakalaki ng biyaya na binigay mo sa amin. Wala kaming pera, pero sa Kupang, naka-order kami ng libre lang. Ibinigay mo yan sa amin.
Alam nyo, hindi lang doon natapos ang biyaya ng Panginoon. Yung mga followers sa TikTok, sa YouTube, nagbigay sila ng tulong sa amin. Ipinrovide ng Panginoon, ginamit ng Panginoon yung mga tao na yun. Yung problema namin nung araw na iyon na umiiyak kami doon sa park, umiiyak kami sa bahay, Lord, saan kami kukuha ng pambayad? Sino tutulong sa amin, Lord? Pero ang Panginoon, napakabuti niya. Sabi niya, maghintay ka lang. Maghintay ka lang sa pagkilos ko. Huwag mo kong aparadahin. Maghintay ka, kikilos ako sa iyo. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Dahil yung mga tao sa TikTok, yung mga tao sa YouTube, nag-donate sila ng pera para matulungan kami sa pambayad ng bahay. Maliit man yun o malaki, lahat sila ginamit ng Panginoon. Dahil yun ang pangako ng Panginoon sa amin eh. Na huwag kang mag-alala, maghintay ka lang, kikilos ako sa iyo. Huwag kang tumingin sa ibang tao. Huwag mo silang tignan kung gaano kalaking pagpapala nila. Para sa iyo, maging tapat ka lang. Pinangawakan namin dalawa yung asawa ko kahapon. Alam niyo, noon nga sabi ni Brother Vincent, yung bagay na yun na nagbigay yung mga followers. Wala kaming ginawa, kundi magdasal sa Panginoon. Umiiyak kami, Lord, salamat. Dahil hindi niyo kami pinabayaan. Salamat, Lord, dahil napakabilis ng tugon mo sa amin. Alam niyo, sa pagdarasal namin, nangako kami sa Panginoon na ibibigay namin ang ikasampung bahagi. Biyaya na yan, babawasan mo pa. Hindi. Kinakailangan mong ibigay ang 10% na yan. Bilang patunay na na-appreciate mo yung biyaya ng Panginoon. Galing yan sa Panginoon, ibabalik mo rin sa Panginoon yan. Ito yung katibayan na ibabalik yung 10%. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbigay ka ng kusang loob. Alam ko yung mga tao, di namin sila kilala. Di namin kilala yung mga tao na yan, pero si Lord kumilos sa buhay nila. Hinipo ang puso nilang lahat para magbigay ng tulong sa amin. Kaya nga sabi ng Panginoon, alam niyo ba yung pinakamagandang handog na nais ng Panginoon para sa ating lahat? Sabi niya sa Hebrew chapter 13 verse 6, sabi niya, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat yan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Amen. Mas mabuti yung handog ng pagtulong sa kapwa sa harapan ng Panginoon. Mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Kaya para sa lahat ng mga ginamit ng Panginoon, si Lord na lang ang bahala magpala sa inyong lahat na magbalik. At para sa mga tao nagdarasal para sa amin, si Lord na lang ang bahala magpala sa inyong lahat. Tinatutuhanan ko to dahil ito yung mensahe na binigay sa akin ng Panginoon na, Lord, bakit pinalitan mo yung mensahe mo? Dahil ito yung pinapabatid ng Panginoon na yung pagbibigay ng kusang loob. Dahil iniibig ng Panginoon yung kusang nagbibigay. So, nagpapasalamat ako kay Lord dahil tapos ang Panginoon para sa ating lahat. Alam ko na dumaranas tayo na maraming mga pagsubok sa buhay. Pero huwag natin kakalimutan, katulad ng mga inawit natin kanina, tapat ang Panginoon sa buhay natin. Si Lord, kasama natin siya sa buhay natin. Kaya nga, andito ako para papurihan at parangalan ng Panginoon. Bilang pasasalamat na rin para sa mga biyaya na natanggap namin. So, balik tayo sa script natin ngayon, sa teksto natin binasa. Basahin natin ulit. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay na may kagalakan. So kapatid, kung sasabihin sa atin ng Panginoon, itong araw na ito, mamamatay ka na. Ano kaya ang una natin gagawin kapag nalaman natin na sasabihin sa atin ni Lord na mamamatay na tayo?
Minsan pakiramdam natin na, malapit na kaya ako mamatay? May pakiramdam ang tao na gano'n kung minsan. Nararamdaman natin na para bang may kakaiba sa pakiramdam natin na baka sa araw na ito'y mamamatay na ako. So, sino sa inyo yung nakakaranas ng gano'n? Ako, naranasan ko na yung gano'n, na pakiramdam ko, kukunin na ako ng Panginoon ngayong araw na ito. So, nagkaroon ako ng takot. So, ginawa ko, andun yung repentance, pagsisisi sa kasalanan. So, kapatid, kung dumating yung araw na yun, nakakasiguro ba tayo na tayo'y walang regret? Nakakasiguro ba tayo na kung kukunin na tayo ng ating Panginoon ngayon, hindi tayo mag-aalala, naiiwan natin lahat ng bagay? Ang ibig ko sabihin, nakakasiguro ba tayo na tayo pupunta ng langit kung tayo mamamatay ngayong araw na ito? O pupunta tayo ng impyerno? Walang nakakasiguro sa bawat isa sa atin. Kilala niyo po si Angelica Zambrano? Amen. Kilala ninyo? Amen. So, halos kilala ninyo, di ba? Yun yung babaeng nakarating ng langit at ang impyerno. So, sa paghangad niya na makilala niya ang Panginoon at maranasan niya sa buhay niya si Kristo, ginawa niya, nag-fasting siya ng 17 days. Ang tagal. Ang tagal niyang nag-fasting para sa paghangad lamang na makilala ng Panginoon, maranasan niya. So, tinugon siya ng Panginoon. Nagtakda ang Panginoon sa kanya ng araw. Nangusap sa kanya. At sabi niya, kinakailangan mong pumunta ng langit. Pero, kinakailangan ka munang dumaan sa kakamatayan. Kinakailangan ka munang mamatay. So, nagtakda ang Panginoon sa kanya ng araw. So, yung si Angelica Zambrano, may time pa siya para makapag-ready ng kanyang kamatayan. So, anong ginawa niya? Pinamigay niya lahat ng mga damit niya sa mga tao, sa mga kaibigan niya. Pati cellphone niya, binigay niya. Wala siyang tinira. Kasi alam na niya na mamamatay na siya. Pero pinagbilinan niya yung mga pinagbigay niya. Sabi niya, in case lang naman na hindi ako makabalik na mundo, in case lang na mamatay na talaga ako ng tuluyan. Pero sabi niya, pero kapag ako'y nabuhay muli, ibabalik ninyo lahat ng mga ari-arian na binigay ko sa inyo. Yun ang sabi niya. Pero tinupad ng Panginoon ng sinabi niya, nakarating nga siya ng langit at ng impyerno. Pinakita sa kanya ng Panginoon ng lahat ng bagay na iyon. Pero pinabalik ng Panginoon si Angelica Zambrano sa mundong ito. Ang ginawa niya, pinatotohanan niya ang lahat ng nakita niya doon. Siya ngayon ay nangangaral ng magandang balita patungkol sa ating Panginoon. So tayo mga kapatid, kamusta yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon? Nagbunga na ba yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon? Katulad ni Angelica Zambrano, tinawag siya ng Panginoon. Pagbalik niya, nanghangaral na siya ng magandang balita. Nagbunga yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. So tayo, kamusta yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon? Naalala niyo pa ba kung paano kayo tinawag ng ating Panginoon? Ano na kayang naging bunga ng inyong pagkatawag sa inyo ng Panginoon? May bunga na ba ito? Sabihin nyo nga sa kapatiran nyo, may bunga na ba? So, napakahirap, di ba? Kung hindi tayo sigurado, kung sabihin sa atin ng ating Panginoon na sa araw na ito'y mamamatay ka na, paano kung wala pang bunga ang pananampalataya natin? Paano kung wala pang bunga yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon? So, mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Tunay ba nating mahal ang ating Panginoong Jesucristo? Tunay ba tayong tumanggap kay Kristo sa buhay natin? Tunay ba na nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan? Tunay ba na kilala natin si Kristo sa buhay natin? Tanungin niyo sarili niyo, kung totoo kayong pinatawad sa inyong mga kasalanan, bakit hindi natin maramdaman sa puso natin si Kristo? Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit hindi natin maramdaman ngayon sa puso natin si Kristo kung totoong nagsisi tayo sa ating mga kasalanan? Ano sabi na sa Isaiah 59, verse 2? Ang masasama ninyong gawa, ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita. At hindi niya kayo marinig.
So, ibig sabihin, dahil sa kasalanan ng tao, magpahanggang ngayon, hindi niya pa rin nararanasan o nararamdaman sa puso niya ang pagkilos ng Panginoon. Parang napakalabo para sa kanya. Hinahanap niya ang Panginoon. Ninanais niya ang Panginoon, pero malabo pa rin para sa kanya. Bakit? May pagitan sa kanilang dalawa ng Diyos, ang kasalanan. Kaya nga, higit sa lahat, mga kapatid, totoo ba na tayo nagsisi na sa lahat ng ating mga kasalanan? Kung totoong nagsisi na tayo sa kasalanan na meron tayo, ganap na mararanasan natin sa buhay natin si Kristo. Ganap dahil kung ganap na tinanggap natin yung kapatawaran mula sa ating Panginoon, sa puso ng isang tao mag-uumapaw yung kagalakan niya. Mag-uumapaw sa puso niya yung pagpapasalamat. Dahil napupuspos siya ng Holy Spirit, pinaparangalan niya ang Panginoon. Pinupuri niya sa buhay niya ang ating Panginoon. Yun yung tunay na tumanggap ng kapatawaran sa kasalanan. So mula sa bibig niya lumalabas ang papuri mula sa Panginoon. Pero ang problema, dahil nga hindi pa tayo ganap, hindi pa totoo, hindi pa lahat ibinigay yung kasalanan na meron tayo sa Panginoon. Dahil hindi pa ganap yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Anong sabi ng Panginoon? Ito ang sinasabi ko sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 1-3. Ito ang sinasabi ng na nagtataglay ng 7 Espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinapahayag kang buhay. Ngunit ang totoo, ikaw ay patay sa harapan ng Panginoon. Kaya't gumising ka, pag-alabin mo ang mga katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi ito tuluyang mamatay. Nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo yun, sabi ng Panginoon, isagawa mo iyon at pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. So magpahanggang ngayon, isinasabuhay ba natin ang sinasabi ng Panginoon? Isagawa mo raw lahat ng mga narinig mo at natutunan mo. Anong sinasabi ng Panginoon? Pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Yun ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kaya lang ang problema, ayaw pa natin pagsisihan, talikdan ang ating mga kasalanan. Yan ang nagiging dahilan kung bakit napapalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Kaya ba, tinatanong natin ang sarili natin, nasaan kaya si Lord? Ba't hindi ko siya nararamdaman? Kasi may problema yung puso mo. Sa pagitan ninyo ng Panginoon, pumapagit na ang kasalanan. Kaya nga, paalala ng Panginoon, yung narinig mo at natutunan mo, isagawa mo. Sa paanong paraan mo may sasagawa yun, pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Yun ang utos ng Panginoon. Katulad na sinabi ko sa unang preaching. Paano kung sabihin sa atin ng Panginoon na mamamatay ka na today? Ano kaya ang una mong gagawin? Diba? Kaya nga sa teksto na ating binasa, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya nang walang napipilitan na ito'y kusang loob sapagkat iniibig ng Diyos yung kusang nagbibigay. Hindi lamang pagbibigay ng pera ito, kundi yung sarili mismo natin, ibibigay natin sa harapan ng Panginoon. Paano ba natin maibigay yung sarili natin sa araw ng linggo? Na ibibigay ba natin ito ng the best sa araw ng linggo? Yung pagsamba natin, na ibibigay ba natin ito ng tama? Sa araw ng linggo na iyon, ibinibigay ba natin yung 100% natin sa Panginoon? Sa panahon ito, maraming mga Kristiyano yung focus na lang sa pagkita ng pera. Focus sila kung paano sila kikita ng pera. Nakakalimutan na nila mamuhay na may kabanalan sa buhay nila. Bilang mga Kristiyano, nakakalimot na silang mamuhay ng spiritual. So, kailan lang sila namumuhay na maka-spiritual? Araw ng linggo na lang sila mamumuhay. Doon na lang nila maalala, ay araw pala ng linggo ngayon. Minsan nga nakakalimutan na nila, araw ng linggo ngayon. So, mga kapatid, kaya nga, pagsimba nila, okay, banal sila sa araw ng linggo. Pagkatapos ng service, change mode agad sila. Ang utak nila ay nasa makamundong pamumuhay na ulit.
Kasi nga, hindi sila ganap. Hindi ganap yung pananampalataya na meron sila sa harapan ng Panginoon. Kaya nga, yung salita ng Diyos, hindi nagtatagal sa puso nila. Hindi yun nagtatagal, kinukuha agad ng dyablo sa puso nila. Ang tendency nun, walang paglago sa pananampalataya. Hindi kayo lumalagot kasi nga hindi tumitino sa puso natin ang salitang ating naririnig. Dahil hindi natin ito sinasabuhay. May time pa. May time pa ba tayo na magdasal? May time pa ba tayo na mag-Bible study araw-araw sa bahay natin? May time pa ba tayo? Baka wala na tayong time na magbasa ng Bible o mag-pray everyday dahil abalang-abala na tayo sa pagkita ng pera. Paano kung sabihin sa atin ni Lord na kukunin na tayo ngayong araw? Pero abala pa rin tayo. Kung yung araw nga ng linggo, hindi niyo pinapahalagahan. Yung 6 na araw pa kaya, ano kaya ang klaseng pamumuhay na meron kayo? Kamusta ang spiritual na pamumuhay natin? Kung linggo, hindi na kayo nagiging seryoso. Yung 6 na araw pa kaya, magagawa niyo pa kayo mamuhay ng spiritual? Hindi. Kaya nga, wala ba kayong napapansin sa buhay ninyo? Sa buhay nating lahat? Kumikita tayo ng malaking pera nga. Ang laki na sinasahod natin. Ibinubuhos natin yung oras natin sa pagtatrabaho para lang kumita. Overtime, Sabado, Linggo, ginagawa natin yung lahat ng trabaho para lang malaki yung sasahurin natin. Pero hindi niyo ba napapansin? Sa kabila ng napakalaking halaga na sinasahod natin, kulang pa. Parang kulang pa yung sinasahod natin. Para bang nagsahod ka lang, mamaya zero balance ka na. Parang kulang pa sa lahat ng mga bayarin sa bahay, mga problema, kulang pa lahat sa kabila ng napakalaki ng sahod na tinatamon natin. Alam niyo, anong sabi ng Panginoon sa atin? Yung mensahe ng Panginoon sa atin, ano sabi niya sa 1 Corintios, chapter 9, verse 9 to 10, sapagkat nasusulat sa kasulatan ni Moises, huwag mong bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos. Hindi ba tayo ang tinutukoy niya alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat? Ano sabi ng Panginoon? Huwag mo daw bubusalan yung baka habang ito'y gumigiik, habang ito'y nagtatrabaho. Huwag mong bubusalan. Huwag mong papakainin yung baka. Ibig sabihin lamang ng mga kapatid, huwag tayong maging gahaman sa pagkita ng pera. Yun ang nais ng ating Panginoon. Sa mga pagpapala, huwag tayong maging gahaman. Sa mga lahat ng bagay, sa mga bagay sa kapangyarihan, huwag tayong maging gahaman. Huwag din tayong maging gahaman sa mga posisyon na meron tayo. So mga kapatid, huwag tayong maging gahaman kung hindi naman natin alam kung paano natin ibabalik yung pasasalamat sa Panginoon, sa mga biyayang ating natatanggap. Dapat alam natin na lahat ng pagpapala na ating natatanggap ay mula sa Panginoon, hindi dahil pinagtrabahuhan mo yan, kundi yan ay biyaya sa atin ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi ng ating Panginoon sa 2 Corintios chapter 9 verse 8 to 9, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa iyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Tulad ng nasusulat, siya ay nagbibigay ng libre sa mga dukha. Ang kanyang katwiran ay walang hanggan. So, binibigay sa atin ng Panginoon yung biyaya na iyan para hindi ka magkulangan. Imbes na magkulangan ka, magbibigay ka pa, tutulong ka pa sa iyong kapwa. Ibig sabihin, sobra-sobra ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag mo daw bubusalan ng baka habang ito'y gumigiik. Huwag tayo maging gahaman sa pagkita ng pera. Huwag mong solohin yung mga biyaya na iyong natatanggap. Kaya nga sabi sa Mateo chapter 10 verse 8, tumanggap kayo ng walang bayad. Magbigay naman kayo ng walang bayad. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi ba nararapat lang na ibalik natin sa ating Panginoon
Yung pasasalamat niya sa mga pagpapalang ating natatamo buhat sa Diyos. Dapat ibalik natin yung pasasalamat natin na mga pagpapalang ating natatanggap mula sa ating Panginoon. Ano sabi nila sa verse 10, yung kanina? Sa 1 Corinto, chapter 9, verse 10, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin, kaya niya iyon isinulat. Sapagkat ang magsasaka nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa ng pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Kung ang Diyos ay walang hanggan ng kanyang katuwiran, tayo kaya? Tayo naman ginagamit natin yung maling katuwiran sa harapan ng Panginoon. Ginagamit natin yung maling katuwiran sa kabila ng mga pagpapalang yung natatamo. Sabi niya, kung ang manggagawa nga, umaasa na siya'y tatamo ng gantimpala sa mga inaani niya. Ang Diyos pa kaya na nagbibigay sa inyo ng pagpapala? Hindi siya aasa na pasasalamatan niyo siya. Hindi ba dapat makita natin kung paano yung pagkilos ni Lord sa buhay natin? Dapat ibalik naman natin ito. Maging grateful tayo sa Panginoon. Ipagpasalamat natin yung mga biyaya na ating natatanggap mula sa ating Panginoon. Alam po ninyo mga kapatid, bakit kaya kapag offering and tithes, nagche-change mood yung mga Kristiyano? Pag pinag-uusapan na, pag ang preaching ng offering and tithes, nagbabago na yung mood ng ibang tao, yung mga Kristiyano. Bakit kaya ganun? Sa kabila ng mga pagpapahalang kanila natatanggap, pagdating sa preaching, ipinagbabawal ang pagtuturo ng offering and tithes. Sino nagbawal nun? Walang nagbabawal, pero nagiging change mood yung mga Kristiyano kapag offering and tithes na ang pinag-uusapan. Alam niyo kung bakit? Dahil guilty. Guilty tayo sa mga bagay na sinasabi sa ating Panginoon. Ginagamit natin yung karapatan natin mga tuwiran sa Panginoon. Kung ang Panginoon ay makatuwiran sa lahat ng bagay, pero tayo ginagamit natin yung katwiran natin sa maling paraan. Ginagamit natin yan kung tatanungin tayo ng Panginoon. Sasabihin sa atin ng ating Panginoon, anak, kailan kita pinilit na magbigay ng offering and tithes? Kailan kita pinilit sa mga bagay na yun? Sabi ni Lord, kung sasabihin sa atin, Lord, anak, matagal nang ibinigay yung kautusan na yan. Bago ka pa ipinanganak. Nandyan na ang aking kautusan. Hindi ito binago. Hindi nagbago ang kautusan ng Diyos. Pero paano nagbago yon? Sa tao lang. Gumawa sila ng kautusan sa sarili nila dahil may katwiran sila na sabihin sa Panginoon, Lord, ang sabi mo, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Amen. Yan ang katwiran na ginagamit ng tao sa harapan ng Diyos. Ginamit ng Panginoon yan, pero tayo sa maling paraan natin ginagamit ang katwiran. Ibinabalik din natin yung utos ng Diyos sa Panginoon, sa maling katwiran. Yung kautosan ng Diyos, dati pa yan. Hindi na yan bago, kundi dati. Hindi ka pa ipinanganak, andyan na yung kautosan. Wala pa. Mula nga kay Adan. Nung magkasala si Adan, sabi ng Diyos, huwag mong kakainin yan, pero bakit kinain niya yun? Ibinigay na ng Diyos yung utos niya kay Adan, pero bakit niya ginawa? Kasi choices ni Adan na magkasala. So ang Panginoon, binigay niya ang kautosan niya para sa atin. Choices din natin na hindi sundin ng Panginoon. Dahil may katwiran tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga walang sapilitan, kundi choices mo yan. Kung hindi ka susunod sa Panginoon. Kaya nga, nasasaktan tayo. Nagagalit tayo kapag ganyan na ang klase ng preaching. Alam niyo kung bakit? Kasi ang utos ng Diyos ay hindi niyo kinikilala. Pero ang sinasabi ng tao, kinikilala natin. Dahil nagagalit tayo. So ang ibig ko sabihin, ang utos ng Diyos ay ginagawan yung utos ng tao na lang. Kaya nagagalit tayo. Nakakaramdam tayo ng guilty sa puso natin. So alam niyo po,
pakiramdam natin nagiging sapilitan ng pagbibigay. Dahil wala tayong pananampalataya. Yun ang totoo. Madalas, sa paanong paraan, wala tayong pananampalataya. Madalas, sinisecured natin muna ang ating sarili. Madalas natin i-secured yung sarili natin bago ang Diyos. Kaya hindi natin masunod yung utos ng Panginoon eh. Kasi nga sinisecured natin yung sarili dahil madalas bago pa natin sundin ang kautusan ng Diyos, na-secured na natin yung sarili nating kapakanan. Totoo hindi. Sa paanong paraan? Lalapit ka kay Lord. Lord, nakasarado yung kamay mo. Sarado na yung kamay mo, Lord. Ito lang yung offering ko, Lord. Oh. Walang malaki o maliit na offering sa Panginoon. Walang ganun sa harapan ng Panginoon. Pero sa sarili mo, Lord, ito lang may hahandog ko, Lord. Nakasarado ang iyong kamay. Lord, kasi nagsahod ako eh. Pero anong utos ng Panginoon? 10% magbigay tayo ng offering sa Panginoon. Pero sa sarili natin, Lord, ito lang ang natira. Sinicured ko muna yung sarili ko, Lord. Inuna ko muna yung mga bayarin ko. Inuna ko muna yung mga utang ko. Inuna ko muna yung lahat ng mga problema ko sa buhay. So, inuna muna natin yung sarili natin. Kaya sasabihin natin kay Lord, Lord, ito lang yung maihahandog ko muna ngayon. Hindi na ako makakapagbigay ng tithes sa iyo kasi inuna ko muna yung sarili ko. Lord, di ba sabi mo? Ikaw na ang nagsabi. Sabi mo, sa kasulatan, walang sapilitan. So, sa buhay natin, mga kapatid, ginagamit natin yung katuwiran na iyan para baluktutin yung utos ng Panginoon. Samantalang alam natin sa sarili natin na talagang sinisecured natin ang sarili natin bago yung pagsunod natin sa utos ng Panginoon. So, sa harapan ng Panginoon, dadayain pa natin ang Panginoon sa mga utos niya. Hindi ito utos ng tao, kundi utos ito ng Diyos para sa ating lahat. Pero bakit nagiging sapilitan ito? Kasi nga, nagiging guilty tayo kasi ayaw natin. Ayaw natin sundin yung utos ng ating Panginoon. Pero kapag tayo naman ang tumawag sa Panginoon, ano ginagawa natin? Katakot-takot na panunumbat yung ginagawa natin sa ating Panginoon. Katakot-takot yung panunumbat natin. Pag tayo naman ang nangailangan sa harapan ng Panginoon, kapag tayo naman ay humiling sa harapan ng Panginoon, katakot-takot yung panunumbat. Lord, ang dami ko nang ginawa sa sakripisyo sa ministry ko. Lord, ang dami ko nang ginawa. Nagdarasal ako, nagbabasa ako ng Bible, nagsisimba ako, lahat-lahat ginagawa ko. Pagdating sa mga kailangan natin, sinusumbatan natin ng ating Panginoon. Everyday nagdarasal tayo, humihingi tayo sa Panginoon. Pero, anong hinihingi ng Panginoon sa atin? Yung pagsunod sa kalooban niya. Pero hindi natin magawa kasi nga, mas sinisecure natin ang sarili natin. Pagdating sa pagbibigay at pagsunod natin sa ating Panginoon. Pero hindi ba natin naalam? Hindi ba natin na-appreciate yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon? Hindi ba natin na-appreciate yung sa kabila ng ganitong sitwasyon na meron tayo, sa kabila na hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, patuloy pa rin tayong pinagpapala ng ating Panginoon dahil ang Panginoon ay hindi nanunumbat. Hindi nanunumbat ang ating Panginoon. Hindi niya tayo tinitignan kung sino tayo. Patuloy pa rin ang biyaya sa buhay natin. Kahit na hindi pa tayo sumusunod sa kanyang mga utos, ang Panginoon, nananatili siyang nakatayo para sa atin. Ipinoprovide lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga sabi niya sa aklat ng Awit 100 verse 5, napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Amen. So ang pag-ibig ng Panginoon ay tapat. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Ito'y walang hanggan, ay tunay na tapat. Sinasabi ng Panginoon yan. Nangangako ang Panginoong Yahweh na ang aking pag-ibig ay walang hanggan. So tapat ang Panginoon sa kabila ng mga kasalanan na meron tayo ngayon. Ibinibigay pa rin at pinapakinggan pa rin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga dasal. Dahil kung sinusumbat lang tayo ng ating Panginoong Jesucristo, kulang pa ang buhay na meron tayo para bayarin
Pagbayarin tayo sa mga utang na meron tayo sa Panginoon. Kulang pa ang buhay natin, kulang pa lahat ng mga pinaghirapan, kulang pa ang kayamanan, kulang pa ang paglilingkod. Kung tayo susumbatan lang ng Panginoong Jesucristo, kulang pa para mabayad natin yung kagandang loob na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi sa atin. Hindi natin kayang bayaran yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Iniaalay ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Biruin ninyo, Diyos yun. Pero nagawa niya na iaalay ang kanyang anak para lamang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya iyon para mapatunayan para sa atin na ang Diyos ay tapat. Totoo ang kanyang mga pangako. Totoo ang pag-ibig niya para sa atin. Na kahit ang kanyang buktong na anak ay iaalay niya para lamang tayo matubos sa ating mga pagkakasala. Si Kristo nga'y nagtiis ng hirap doon sa krus. Alam niyo, sa bawat pagpasan niya ng krus, yun ay kabigatan para sa kanya dahil lahat ng kasalanan ng tao ay pinapasan sa kanya sa pamagitan ng krus. So lahat ng mga kasalanan natin pinasan ni Kristo. Kaya nga napakalaki ng mga pagkakautang natin sa Panginoon. Pero hindi na yun sinisingil sa atin dahil yun ay kagandaang loob na. Ang nais lang ng Panginoon sa atin ay manampalataya tayo at magpasalamat sa biyaya na ating natatanggap sa harapan ng ating Panginoon. Kung ang salita, kulang yung salita ng salamat, kulang kahit yung kayamanan na meron tayo. Tandaan ninyo, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo, hindi natin yung matutumbasan. Hindi matutumbasan ng kabanalan natin yung ginawa ng Panginoon. So, ang ginagawa sa atin ng ating Panginoon, patuloy pa rin niyang pinapadama sa atin yung kanyang pagmamahal. Patuloy pa rin niya tayong kinakahabagan. Patuloy pa rin tayong tinatawag ng ating Panginoon na dapat magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan nang sa gayon maging ganap ninyong maranasan ang pag-ibig ko para sa inyong lahat. Alam niyo kung anong kulang sa atin? Alam niyo kung anong kulang sa atin? Yung kulang sa atin ay pag-ibig. Yan ang kulang sa atin. Gusto ng Panginoon na ialay natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Yan ang kulang. Kung paano tayong iniibig ng Diyos na walang alinlangan, walang panunumbat, dapat ganon din tayo sa harapan ng ating Panginoon. Huwag tayong tumingin sa mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Huwag natin sumbatan ng Panginoon. Bagkus, mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso. Kung paano niya ibinibigay sa atin ang pagmamahal niya, ganun din dapat tayo magmahal sa ating Panginoong Jesucristo. Dapat, gayon din yung gustong makita sa atin ni Lord. Alam niyo, kung may pag-ibig kayo na malaki sa ating Panginoon, magagawa ninyong masunod yung kalooban ni Lord sa buhay natin. Magagawa niyo sundin ang kanyang kalooban. Kaya nga sabi niya sa Mateo chapter 7 verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ang mga isinulat ng mga propeta. Yun ang utos ng Panginoon sa atin. Ganon din sa Roma chapter 13 verse 10. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. So pag-ibig ang sagot para masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kung may pag-ibig tayo, masusunod natin ang pagbibigay sa Panginoon. Hindi sa laki, hindi sa liit ng halaga, kundi sa pag-ibig natin. Dahil ganong kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat, tayo kaya gaano kalaki ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Gaano kalaki? Ang pag-ibig ng Panginoon ay katulad ng pamilya. Kung ang mga magulang, karapatan nila na sustentuhan ang kanilang mga anak sa lahat ng mga pangangailangan. Hindi maaaring sabihin ng magulang, wala na akong karapatan sa iyo. Pero ginagawa ng magulang, nagtatrabaho sila dahil karapatan nilang sustentuhan ang kanilang mga anak. Sa ayot, sa gusto nila, magtatrabaho sila para sa kanilang mga anak. Ganon din ang Panginoon para sa atin. Nung tayo'y wala pa sa Panginoon, tayong lahat ay hindi itinuturing ng mga anak ng Diyos. Pero nung mamatay si Kristo para sa atin, tayong lahat ay tinuring ng anak ng Diyos na.
So karapatan natin na sustentuhan tayo ng Diyos at hindi natin ito dapat sumbatan dahil kusang ginagawa yun ng Diyos para sa atin. Ginagawa ng Diyos para sa atin, minamahal niya tayo, ipinoprovide niya lahat ng ating mga pangangailangan bilang magulang sa kanyang mga anak. So tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Dapat maramdaman ninyo sa puso ninyo kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos. Na sa gayon, sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Hindi ba ginawa na sa atin ng Diyos yan? Minahal na niya tayo. Bakit hindi natin gawin din sa Panginoon? Na mahalin din natin ang Panginoon. Dahil sabi niya, yan ang buod ng kautusan. Ang pag-ibig. So, nahihirapan kayo, Lord, paano ko susundin yung lahat ng kautusan sa Bible, ang kapal ng Bible? Anak, simple lang. Mahalin mo lang ako. Masusunod mo na ang kautusan ng Diyos. Ang nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. So bago mo pa man isipin na gawan mo ng masama ang iyong kapwa, pag naramdaman mong mahal mo siya, magkakaroon ka ng awa sa kanya. Maawa ka sa kanya, hindi mo nagagawin yung mga binabalak mo. So pag-ibig ang sinasabi ng Panginoon para lamang masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. So mga kapatid, tanungin ko kayo ulit. Tunay ba nating mahal si Lord? Totoo bang tinanggap natin siya ng buong puso? Totoo bang nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan? Totoo bang ganap na kilala natin si Kristo sa buhay natin? Pero bakit ganun yung trato natin kay Lord? Bakit ganun yung pagtrato natin kung tunay nating tinanggap si Kristo sa buhay natin? Sabi ni Lord, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. So mahal mo ba ang Panginoon? Kung paano ka minamahal ng Panginoon ngayon? So mga kapatid, tanungin natin ang sarili natin. Mas mahal ba natin yung ating sarili kaysa kay Lord? Kaya ba natin sinisecure yung sarili natin? Dahil mas mahal natin yung sarili natin kaysa yung sumunod tayo sa kautusan ng ating Panginoon. So napakahirap, di ba? Mahirap sumunod sa kautusan ng Diyos kung wala tayong pag-ibig sa ating puso. So pag-ibig, dahil sa pag-ibig na yan, kaya nga sabi niya, kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Minsan ba pumasok na sa isipan natin, mga kapatid? Tanungin niyo sarili niyo. Minsan ba pumasok na sa isipan natin na magsisi kayo sa kasalanan dahil hindi kayo nakapagbigay ng offering and tithes? Pumasok na ba sa isipan niyo yung bagay na kasalanan itong bagay na ito na hindi ako nagbibigay sa Panginoon? Kasalanan na hindi ako nagbibigay ng tithes ko kahit na sumasahod ako? Pumasok ba sa puso niyo yon? Nagkaroon ba kayo ng konsensya sa puso niyo na hindi kayo nakakapagbigay? Hindi niyo naisip na isang bagay ito na kasalanan? Ano sabi ng Panginoon sa Malakay? Pinagnanakawan ninyo ako dahil sa hindi niyo pagbibigay ng offering and tithes. So, yung biyaya ng Panginoon sa atin, binigay na nga sa atin ni Lord na biyaya, pinagnanakawan pa natin siya. Nagkusang loob na nga ang Panginoon. Ngayon, nagnanakaw pa tayo. Sa paanong paraan daw tayo nagnanakaw? Yung hindi sa pagbibigay ng offering and tithes. Biruin nyo, nagtatrabaho tayo, sumasahod tayo, pero isisecure natin ang sarili natin. Uunahin natin yung lahat ng mga bayarin. Tapos sasabihin natin kay Lord, Lord, ito lang ang natira eh. Nahihiya naman ako, Lord, kung ito lang may bibigay ko. Pwede bang huwag na lang ako magbigay? Baka kulangin pa ako, Lord. Ito na lang yung natitira sa akin na panggastos. Pwede bang gamitin ko na lang yung opportunity ko na sinabi mo na walang sapilitan sa pagbibigay? So sa harapan ng Panginoon, alam ng Panginoon kung kailan meron tayo. Alam ng Panginoon kung kailan wala tayo. Alam ng Panginoon lahat na nangyayari sa buhay natin. So mga kapatid, isipin natin mabuti.
kung pumasok sa isipan natin na isa yung bagay na kasalanan yung ginagawa natin o hindi. O okay lang sa Panginoon yan. Kasi nga, tinitake advantage natin ang Panginoon sa mga katuwiran na ginagamit natin. Nagtitake advantage na tayo, ginagamit natin yung karapatan natin na meron tayo. Karapatan. So para sa Panginoon din naman, anak, may karapatan ka nga. Karapatan mo pumili kung susunod ka o hindi. Sabi nga ng pahayag, di ba? Ang mga namumuhay sa kasamaan, mamuhay sila sa kasamaan. Ang mga namumuhay sa kabanalan, mamuhay sila sa kabanalan. Pero itong tandaan ninyo, sa aking pagbabalik, hahatulan kayo batay sa inyong mga gawa. So may consequence lahat ng ginagawa natin ngayon. Pinagbibigyan tayo ng Panginoon, sige, gawin mo lahat ng gusto mo. Lahat ng desisyon mo, gawin mo lahat ng yan. Kung yan ang katuwiran mo, kung yan ang paniniwala mo, kung ayaw mo sumunod sa aking kautusan, gamitin mo ang katuwiran na meron ka, pero tandaan mo. Pag dumating yung panahon ng paghuhukom, hahatulan kita batay sa iyong gawa. So ang Panginoon, nagpapauna na sa atin. Hindi nananakot ang Panginoon, kundi nagpapauna sa atin para lamang magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Para lamang sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi sa pilitan, kundi kinakailangan mo na gawing madama mo yung pagmamahal ng Panginoon. Huwag mong isipin kung paano mo susundin ang kalooban ng Panginoon, kundi kung paano mo mararamdaman sa puso mo yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. So mga kapatid, kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, dapat suklian natin yung pag-ibig na yan sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, huwag nating isipin na ang pagbibigay ay nasa Old Testament lamang. Alam niyo yung kwento ni Ananias at ni Sapphira? Sino nakakaalam ng kwento ni Ananias at ni Sapphira? Ibinenta nila yung kanilang bahay. Lahat ng ari-arian nila, binenta nila. At ibinigay nila kay Apostol Pedro. So, bago nila ibigay yung kanilang offering, sinecured mo nila ang sarili nila. Anong ginawa nila? Binawasan nila yung offering nila. Nagtago sila ng pera. Napagkasunduan ng mag-asawa na bawasan natin yung offering natin. Huwag nating ibigay ng buo kasi baka magkulangan tayo. So pagdating nila kay Pedro, ang tanong ni Pedro, Ananias, eto lang ba yung offering na pinagbilhan ng iyong lupa? Ang sabi ni Ananias, opo, yan lang po yung pera na pinagbilhan. Ang sabi ni Pedro, akala mo ba sa akin ka nagsisinungaling? Bakit ka nagsinungaling sa Holy Spirit? Alam niyo ang kasalanan sa Holy Spirit, walang kapatawaran. So ano nangyari kay Ananias? Pagkasabi ni Pedro na yun, bumulagta siya, namatay agad. Wala nang pagkakataon na binigay sa kanya ng Holy Spirit na magsisi. Agad namatay si Ananias. Dahil nagnakaw siya. Nagsinungaling siya sa Holy Spirit, nagkasala siya sa Holy Spirit. Nung may libing sa Ananias, dumating naman si Sapphira. So tinanong siya ulit ni Pedro, Sapphira, ito lang ba yung pinagbilhan ninyo ng lupa? Ang sabi naman niya, opo, yan lang pong pinagbilhan. Pagkasabi, tamang-tama ang pagdating mo. Ayan yung mga naglibing sa asawa mo, ikaw naman ang susunod. So pagkasabi noon, namatay na rin si Sapphira. So ano mensahe ng Panginoon doon? Hindi lang sa Old Testament, kundi sa New Testament, umiiral ang pagbibigay ng 10%. Kaya huwag nating isipin na sa Old Testament yan, namatay na si Kristo. Wala na yung dating kautusan. Nasa New Testament pa rin. Doon kay Pedro. So mga kapatid, nakikita ninyo yung buhay natin ngayon? Bakit kaya hindi niluloob ni Lord na mangyari yung kay Ananias ay kay Sapphira? Dahil nandiyan yung habag pa rin sa atin ng Panginoon. Sa kabila na tayo nagtataksil sa Holy Spirit, nagsisinungaling tayo sa Holy Spirit, bakit hindi tayo namamatay? Katulad ni Sapphira at ni Ananias. Kasi nga, binibigyan pa kayo ng pagkakataon ng Panginoon na pagsisihan yan. Ma-realize ninyo yung kasalanan na meron kayo.
Pero sa paanong paraan tayo naghihirap? Sa kabila ng pagsisecured natin sa sarili natin, hindi natatapos yung problema. Hindi natatapos yung mga bayarin. Hindi natatapos yung mga pagsubok sa buhay natin. Diyan tayo binabalikan. Dahil alam ni Lord, hindi kita papatahin. Pero maraming pagsubok ang darating sa iyo. Pagtaka kayo. Ang laki ng sahod pero zero balance pa rin kayo. Dahil nga, hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Hindi natin itinuturing na iyan ay isang kasalanan. So mga kapatid, kahit nga sa magkakaibigan, kahit sa magpapamilya, kapag ikaw ay masyado mapagbigay sa iyong kapwa, natural aasa ka na ibabalik sa iyo ng mga tao na yan. Yung tulong na binigay mo sa kanila. Dahil gusto mo rin ma-appreciate yung ginagawa mong pagtulong sa kanila, pagkakawang gawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Gawin mo sa iyong kapwa ang nais nilang gawin nila sa iyo. Amen. Pero paano? Kung kahit na ikaw ay napakabuti sa iyong kapwa, paano kung ang iyong kapwa hindi ganun? Yung ugali niya sa iyo. Hindi niya ibinabalik yung pagtulong mo sa kanya. Anong mararamdaman mo? Napakasakit, di ba? Ang sakit na maramdaman sa puso ng tao na lagi siyang tumutulong, pero sa oras na kailangan niya ng tulong, hindi siya tutulungan ng ibang tao. Masakit para sa kanya yun. Ganon din yung nararamdaman ng Panginoon para sa atin. Sa kabila ng mga pagpapala na natatanggap natin sa buhay natin, sa kabila ng pagmamahal na ibinubuo sa atin ng ating Panginoon, bakit hindi niyo ma-appreciate yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin? Ganyan din. Kaya nga pinapaunawa sa atin ng Panginoon, kung ano ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ganon din ang gagawin nila sa iyo. Dahil ganon ako sa iyo. Minamahal kita, dapat mahalin mo rin ako. Pinagpapahala kita, dapat pasalamatan mo ako. Ibalik mo, ma-appreciate mo nawa, makita mo sa buhay mo yung mga pagpapalang lahat na aking binibigay. Higit sa lahat, makita mo yung biyaya ko sa iyo, yung dugo ko na inialay doon sa krus para lamang mapatawad ka, matubos ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Hindi mo kayang bayaran yun. Hindi mo hiniling sa Panginoon yun, kundi kusa akong ibinigay ang aking anak para sa iyo, para lamang mapatawad ang iyong mga kasalanan. So ginawa yun ng Panginoon para sa atin. Pero mga kapatid, huwag naman natin pagdamutan ng Panginoon. Hindi tayo nagpapayaman dito, kundi pagmamahal ang iparamdam ninyo sa Panginoon. Pagmamahal ang ipakita ninyo sa harapan ng Panginoon. Ipakita ninyo sa harapan ng Panginoon, kahit sa inyong kapwa, iparamdam ninyo yung pagmamahal na yan. Kaya nga pinatutuhanan ko sa inyo, dahil napakabuti ng Panginoon. Kung mabuti ka sa iyong kapwa, magiging mabuti rin sa iyo ang Panginoon. At ang Panginoon ay hihipuin ng mga tao para maging mabuti sila para sa iyo. Dahil yan ang pagtugon ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, isipin niyo mabuti. Unawain ninyo yung mga bagay na yan. Kailan natin pagsisisihan ang mga kasalanan na meron tayo? Kailan tayo magtitiwala sa Panginoon? Kailan ninyo ibibigay yung buong pagtitiwala ninyo sa ating Panginoon? O paulit-ulit niyong isisecure yung sarili ninyo para lamang matustusan yung mga pangangailangan nyo at masolusyonan lang ang problema niyo, wala kayo. Isa lang ang problema nyo ngayon, secure ninyo ang sarili nyo. 10 beses ang babalik sa inyo mga problema. Dahil naranasan na namin yan. Sinecured namin yung sarili namin. Pero katakot-takot na maraming gastusin ang dumating sa amin bilang balik sa hindi namin pagiging tapat sa Panginoon. Once na tinanggap mo ang Panginoon, nandun ka na. Kinakailangan mong iparamdam sa Panginoon yung pagsunod mo sa pamagitan ng pagmamahal. So, nauunawaan nyo ba yung Panginoon sa bagay na ito, yung nais niyang iparating sa atin? Kung kailan wala tayo, ang Panginoon, pinagpapala niya tayo. Kung kailan tayo mahina, pinapalakas niya tayo. Ang Panginoon, tapat siya. Hindi siya nanunumbat para sa ating lahat. Kaya kung sumasampalataya tayo, dapat ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon.
Ipagkatiwala natin ang lahat, katulad na laman ng kwento doon sa nagbibigay na balo. Alam niyo, yung balo na yun, sentimo lang ang pera niya. Pero inihulog pa rin niya doon sa templo. Isang balo na walang inaasahan, walang asawa. Pera na lamang niya yun. Pambili na lamang sana ng pagkain niya, ng kanyang mga anak. Pero anong ginawa niya? Nagtiwala siya sa Panginoon. Inihulog niya yung sentimo niya. Ang tanong ng Panginoong Jesucristo kay sa mga apostol, kanino kaya handog ang tinanggap ng Panginoon? Yung balo. Kasi kusa niyang ibinigay lahat ng ari-arian na meron siya. Buong puso niyang ibinigay lahat ng meron sa kanya. Tayo mga kapatid, kaya ba nating unahin ang Panginoon sa pagbibigay? Kaya ba nating unahin yung Panginoon? Madalas, uunahin muna natin yung sarili natin. Hindi lamang sa pagbibigay ng offering and tithes, kundi maging sa mga gift na ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng kakayahan na maglingkod sa harapan ng Panginoon. Ibinibigay niyo ba iyan ng kusang loob sa harapan ng Panginoon? Naglilingkod ba kayo ng kusang loob sa harapan ng Panginoon? Yung mga ministry na meron tayo, na ibibigay niyo ba ng tama sa harapan ng Panginoon? Sabi ni Lord, ang nagbibigay ng kusa, iniibig ng Panginoon. So sa araw ng linggo, isipin niyo mabuti kung anong mga posisyon na meron tayo. Naibigay niyo ba ng tama sa harapan ng Panginoon? Yung the best na posisyon na meron kayo. Binigyan nga tayo ng mga talento ng Panginoon, pero hindi naman natin magamit sa pagpaparangal sa ating Panginoon. So kahit sa mga talento na meron tayo, meron pa rin. Kinakailangan pa rin tayong magbigay. Hindi lang pera, kundi pati pagpupuri, pagpaparangal sa Panginoon, dapat din natin maibigay sa Panginoon. Amen. Lahat ng yan, dapat ihandog natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Sabi nga niya, di ba? Sambahin mo ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay Espiritu. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, sumamba ka sa Kanya na sincerity. Sincerity ka magsimba sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay banal, dapat sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Hindi sa hilig ng laman, hindi sa talento na kung magaling ka man, kahit wala kang boses, pwede mo siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung sincerity ka lang umaawit, alam ng Panginoon kung ginagamit mo lang ang boses mo. Alam ng Panginoon yan kung saan mo ginagamit. Binigyan ka nga ng talino. Saan mo gagamitin ang talino na yan? Gamitin mo yan sa Panginoon. Binigyan ka ng boses na napakaganda. Gamitin mo yan sa pagpupuri. Binigyan ka ng kakayahan na gumamit ng instrumento, papurihan at parangalan mo ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon. Ibalik mo yung gantimpalang binigay sa iyo ng Panginoon. So lahat ng ating natatanggap sa harapan ng Panginoon, mapa-financial man, mapa-spiritual man, pasalamatan mo ang Panginoon. Maging sa kagalingan man, sa karamdaman, pinagaling ka. Hindi mo man lang napatotohanan sa mga tao na pinagaling ka ng Panginoon. Hindi mo man lang pinasalamatan ng Panginoon. Wala man lang lumipas na ang linggo. Magaling ka na, wala ka ng sakit, pero hindi mo man lang naalala ang Panginoon. Hindi mo man lang naisip, Lord, mag-o-offer ako ng the best na offering ko bilang pasasalamat sa iyo. Kasi hindi na ako gumastos pa ng malaki sa hospital. Imbes na pambahid ko ng hospital, ibibigay ko na lang sa iyo as offering. Pero naisip ba natin na ibigay yun sa Panginoon? Naisip ba natin na lahat na natatanggap natin ngayon sa harapan ng Panginoon ay ibinabalik natin bilang pasasalamat? Hindi. Paggising pa lang ng umaga, abalang-abala na tayo sa pagpasok ng trabaho, nakalimutan ninyo, gumising ka ng umaga, hindi mo lang naalala, Lord, thank you sa umaga. Thank you dahil buhay pa rin ako, dahil kung namatay na ako, sa araw na ito, sigurado nasa impyerno ako. Kasi nga hindi pa ako nakapagsisi. Kasi hindi pa ako handa eh.
Pero salamat, Lord, kahit hindi pa ako nagre-repent, binigyan mo pa ako ng another life. Buhay pa rin ako magpahanggang ngayon. Lord, salamat kasi hanggang ngayon hindi pa ako nakakapagpatawad sa mga kasalanan ng ibang tao. Salamat, Lord. Dahil hanggang ngayon, nahabag ka pa rin para sa akin. So, ang laking biyaya na atin natatanggap sa harapan ng Panginoon. Pero hindi natin na-appreciate ng lahat ng yan. Kasi nga, hindi totoo yung pagmamahal natin sa Panginoon. Alam niyo kung mahalin niyo ang Panginoon, ipagkakatiwala ninyo ang lahat sa Panginoon. Mga pa-financial man yan, spiritual, mga problema man yan, mga pagsubok man yan, mga biyaya man yan, lahat ng yan, uunahin ninyo si Lord sa buhay ninyo. Kaya mga kapatid, alalahanin ninyo yung mga bagay na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Kung bibilangin lang natin, marami. Hindi kayang bilangin ang mga pagpapala na atin natatanggap. Pero walang sinumbat ang Panginoon sa atin. Kundi nais lang ng Panginoon na makita sa atin, mahalin mo siya ng totoo. Maging totoo ka sa Kanya. Magsisi ka sa mga pagkukulang. Ma-realize mo yung mga bagay na hindi mo pagbibigay, na ito'y isang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero sa kabila na ito'y isang kasalanan, hindi ka pa rin namatay. Dahil mahal ka ng Panginoon. Binibigyan ka niya ng pag-asa na pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Pero tandaan ninyo, may hangganan ng lahat. Darating at darating pa rin ang kamatayan sa lahat ng mga tao. Tayong lahat ay haharap sa hukuman. Tayong lahat ay hatulan batay sa ating mga gawa. So mga kapatid, hanggat may pag-asa kayo, hanggat buhay kayo, hanggat humihinga tayo, hanggat maliwanag pa ang ating isipan, pagsisihan na natin yung ating mga kasalanan. Dahil kung hindi, mapupunta tayo ng impyerno. Kahit gaano ka pakagaling sa lahat ng bagay, kung ikaw ay nagkasala sa Panginoon, ikaw ay mapupunta pa rin sa impyerno. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, tayong lahat ay manalangin.